Magandang araw po muli sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod, konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw ng buhay. Kakaiba po ang isi-share ko sa inyo at ito po ay hinango sa libro ni Clarence Larkin na pinamagatang Dispensational Truth in the World. Isi-share ko po sa inyo yung tinatawag na 7 dispensational truth. 7. Tapos sa 7 ito makikita natin kung nasaan na tayo. Okay? So ito po yung 7. Number 1, yung tinatawag na innocence. Itong innocence ay panahon ng Garden of Eden nung pagkakalikha sa tao na kung saan ay hindi pa pumapasok ang kasalanan. Innocence. Number 2, conscience. Nung na-fall na po ang tao, nakita na nila na sila'y walang mga damit. Pumasok na po dyan ang conscience, number 2. Number 3, papasok na po yung human government. Kasi sinabihan na ng Diyos ang tao na humayo kayo at magpakarami, hindi po pwedeng dadami ang sangkatauhan na walang mamamahala na gobyerno. So, innocence, conscience, human government. Pang-apat ay family. At ang pang-5 ay law. So, syempre, may gobyerno na, dumadami ang mga tao, may mga pamilya, kinakailangan may mga kautusan, mga pamantayan patungkol sa Diyos na lumikha sa atin. Number 6 ay grace. Ang grace po o grace period ay ngayon. Ang Old Testament ay under the law, New Testament ay under grace period o tinatawag natin church age. So pang-6 ay grace. Ito po yung presently na ginagalawan natin ngayon. At ang pang-7 po sa 7 dispensational truth ay second coming of the Lord Jesus Christ. So sa 7 ito mga minamahal, mga kaibigan, mula sa innocence, conscience, human government, family, law, grace, second coming, sa 7 tinatawag na dispensational truth ni Clarence Larkin, nasa pang-6 na po tayo. So, ang natitira na lang sa 7 ay yung pagbabalik ng Panginoon. So, malapit na. At kung ang 7 yung pagbabalik ng Panginoon, lalong mabilis yung rapture. Kasi bago po mag-second coming, rapture muna. Kaya kung titignan nyo itong 7 dispensational truth, wala na po tayo panahon para magpatumpik-tumpik. Wala nang panahon para hindi kumilos. Kumbaga, kukunti na lang ang panahon na natitira na ipaglilingkod natin sa Panginoon at ipag-aakay ng kaluluwa. Kasi pagkatapos na mag-rapture o bumalik ang Panginoon, tapos na tayo sa misyon natin sa mundong ibabaw. So kaya dapat ang mananampalataya ay patuloy na maging masigasig at masipag at laging nakahanda kasi anytime pwedeng mag-rapture. Kasi sa 7 dispensational truth, nasa pang-6 na po tayo. So para maintindihan po natin yan. Ngayon, sinasabi natin, Pastor, tagal ko nang naririnig, malapit nang bumalik ang Panginoon, pero hindi naman bumabalik. Meron akong gustong ipaliwanag sa inyo na talata, ayon sa 2 Peter 3:8. Alam niyo ba ang sabi sa 2 Peter 3:8, yung 1,000 taon natin ay isang araw lang sa Panginoon. At ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon sa atin. Grabe! Yung 1,000 taon sa atin, isang araw lang sa Panginoon. At kung hindi man bumabalik pa o nag-rapture up to now, hindi pa bumabalik ang Panginoon, good news pa rin yan. Binibigyan niya ng chance yung iba na maligtas pa na maging tagalangit. Kaya dapat nating maintindihan ito at dapat tayong maging handa na at matakot din at mababalaan. Sa 7 dispensational truth, nasa pang-6 na po, grace period. Susunod, second coming. So sana po naintindihan ninyo. Ito po ang inyong lingkod, ang Peke Kalo.